Mula sa mansyon ng mga Hilton, masayang tinititigan ni Joyce ang dalawang pulang guhit mula sa hawak niyang pregnancy test. Habang nakangiting pinagmamasdan ni Joyce ang positive result ng kanyang pregnancy test, ay biglang bumukas ang pinto ng kwarto. Christian, nakangiti at excited na sabi ni Joyce sa kanyang asawa, at agad na itinago ang hawak na pregnancy test sa kanyang likuran. Malambing niyang hinawakan ang kamay ni Christian. May gusto akong sabihin sa'yo. Walang paligoy-ligoy, mabilis at mariing hinawakan ni Christian ang kamay ni Joyce. Kailangang masalinan si Selena ng dugo sa lalong madaling panahon. Now, let's go. Come on. Mariing utos ni Christian at sapilitang hinila si Joyce sa kamay at dinala sa ospital ng oras ding iyon. Sa ospital, biglang nagbago ang masayang mukha ni Selena nang bumukas ang pinto ng private room kung saan siya nakahiga. Christian, nang hihinang sabi ni Selena na tila naghihingalo. Bilisan mo, kuhaan mo siya ng dugo. RH negative siya. Go, take her blood. Mariing utos ni Christian sa doktor na nakatayo sa tabi ni Selena. Samantala, hiniklas ni Joyce ang kanyang kamay mula sa pagkakahawak sa kanya ni Christian at galit na tiningnan ang asawa. Ngunit sa kabila ng lahat ay wala siyang nagawa. Lagi mong ibinibigay sa akin ang iyong dugo at palagi akong inaalagaan ni Christian. Tila nang hihinang sabi ni Selena kay Joyce. Christian, 3 taon na tayong kasal. Paano mo nagawa sa akin ito? Iniwan ko ang lahat para sa'yo. Bulong ni Joyce sa kanyang sarili habang nakaupo sa isang upuan sa loob ng kwarto ng ospital. Hindi mo ba nakikita, Joyce? Hanggat kasal ka kay Christian, palagi kang magiging blood bank ko. Iniisip mo pa rin ba na hindi niya ako mahal? Stay away from my husband. Isang malakas na halakhak ang pinakawala ni Selena habang nakaupo sa wheelchair. Dahan-dahan niyang hinawakan ang seatbelt na nakakabit sa kanyang katawan at buong lakas na tumayo mula sa pagkakaupo. Oh Joyce, trust me. He'll be my husband very soon. Walang pakialam na tumayo si Joyce at aalis na sana nang bigla siyang hawakan ni Selena sa braso. Saan ka pupunta? Hindi pa ako tapos makipag-usap sa'yo. Bitawan mo ako. Mariing sabi ni Joyce at tinabig ang kamay ni Selena. Subalit mabilis siyang itinulak ni Selena at bumagsak siya sa sahig. Napahawak siya sa kanyang tiyan at namilipit sa sakit. Nang sandaling iyon, nakarinig si Selena ng mga yabag papalapit sa kwarto. Nagmamadali niyang kinuha ang kamay ni Joyce at tinulungan niya itong makatayo. At pagkatapos ay inilagay niya ang kamay nito sa kanyang dibdib at kusang idiniin sa kanyang sarili. Nung oras na yon, ay eksaktong pumasok si Christian sa kwarto, kasabay ang pagbagsak ni Selena sa sahig. Selena, nag-aalalang sabi ni Christian, at agad na tinulungang makatayo si Selena. Hindi na kayanan ni Joyce ang sakit ng kanyang tiyan, kaya muli siyang bumagsak sa sahig. Joyce, what have you done? No, I didn't. Get lost. Hindi makapaniwala si Joyce sa kanyang narinig. Isang mapait na daing ang lumabas sa bibig ni Joyce nang makaramdam ng matinding kirot sa kanyang tiyan. Sinapon niya ang ibaba ng kanyang tiyan at nangilabot siya nang makita ang dugong umaagos sa kanyang binti. Napakunot noo si Christian at saglit na natulala nang makitang dinudugo si Joyce. Ngunit agad din iyong napawi nang marinig ang pagdaing ni Selena na nakayakap sa kanya. Kinabukasan, natagpuan ni Joyce ang sarili na nakahiga sa hospital bed. Huwag kang mag-alala, magkakaroon pa ulit tayo ng isa pang baby. Malumanay, ngunit makapangyarihan ang boses ni Christian nang banggitin niya ang mga salitang iyon. Hindi makapaniwalang napahawak si Joyce sa kanyang tiyan at mangiyak-ngiyak na dinama iyon. Magpahinga ka, baka kailanganin ni Selena ang dugo mo. Hindi makapaniwalang napalingon si Joyce sa asawa.
Walang hiya ka. Paano mo nagawang hilingin sa akin? Nabigyan siya ng dugo ngayon. Kung hindi ko siya binigyan ng dugo sa mga nagdaang taon, hindi sana nawala ang anak natin. Isa pa, hindi ko siya ginalaw. Itinulak niya ako. Sabi niya, habang nangingilid ang mga luha sa kanyang mata. Huwag ka ngang magsinungaling. Nakita kong itinulak mo si Selena. At hanggang ngayon ay wala pa rin siyang malay dahil sa'yo. Hindi mo maibibigay sa kanya ngayon ang dugo ko. Bakit? Dahil ba ito sa pera? Maaari kitang bigyan ng mas maraming pera. Magkano ang gusto mo? Hindi ko kailangan ang pera mo. At hindi na ako magbibigay ng dugo sa kanya. I married you under the condition na bibigyan mo ng dugo si Selena kapag nangailangan siya. Mariing lumunok si Joyce bago nagsalita. Sige. Maghiwalay na tayo, Christian. Anong sinabi mo? Sabi ko, maghiwalay na tayo. Hindi ko na siya bibigyan ng isa pang patak ng dugo ko at hindi na kita gustong makita pa. Pagsisisihan mo yan, Joyce. Sa residence ng pamilya Hilton, I'm giving you one last chance. Oras na pirmahan mo ang mga ito, there's no going back. Wala nang dapat balikan. Ang nakalipas na 3 taon, ang pinakamalaking pagkakamali ng buhay ko. Pagkatapos sabihin iyon, isang malakas na sampal ang tumama sa pisngi ni Joyce. How dare you? Swerte mo at napangasawa mo ang anak ko. Swerte? Maswerte bang nagbigay ako ng dugo sa loob ng 3 taon? Maswerte ba ako sa pagkawala ng baby ko? Maswerte ba ako dahil niloko ako? Kahit kailan, hindi kita niloko. Parang kapatid ko na si Selena. Alam mong namatay ang kanyang ama sa pagliligtas sa akin. Well, sana mabuhay kayo ng kapatid mo ng maligaya, magpakailanman. Bueno, kung sa tingin mo ay napakamalas mo sa pamilyang Hilton, huwag kang kukuha ng kahit isang sentimo mula sa amin. Nantidilat na sabi ng mami ni Christian. Dinampot ni Joyce ang ballpen sa lamesa at mabilis na pinirmahan ang annulment paper. At pagkatapos ay agad na tumayo at lumabas ng mansyon. Joyce, sandali. Umalis ka nang walang dala sa agreement. Ayokong mapunta ka sa lansangan. Heto, kunin mo itong tseke. Ibinaba ni Joyce ang kanyang tingin at tinitigan ang tseke na hawak ni Christian. Sa tingin mo ba pinakasalan kita dahil sa pera mo? Christian, anong ginagawa mo? Huwag mo siyang bigyan ng kahit isang sentimo. Putol ni Mrs. Hamilton mula sa likuran ni Joyce. Keep your little money, Christian. Huwag mo nalang ipapakita ang mukha mo sa harapan ko. Isang malakas na busina ng sasakyan ang pumukaw sa kanila at bumaba ang 2 lalaki na nakasuot ng itim na suit. Sino ang mga taong ito? Nagtatakang tanong ni Christian. Joyce, umalis na tayo. Mariing sabi ni Jeremy, nakabababa lang mula sa luxury car. Naglakad si Joyce patungo sa naghihintay na sasakyan. Ngunit bago siya tuluyang sumakay, ay nilingon niya si Christian sa huling pagkakataon na may lungkot sa kanyang puso. Nang makabalik sa sala, ay lumapit si Selena sa mag-ina. Sa palagay ko ay hindi pa rin magandang idea na manatili ako dito. Hindi matutuwa si Joyce tungkol dito. Malungkot na sabi ni Selena. Pinalaya siya ni Christian at hiwalay na sila. Malamang ay umiiyak siya sa kung saan. Nakangiting sabi ni Mrs. Hilton. Kaya ko ang sarili ko, tita. Ayokong magkaroon pa ng gulo. Huwag mong sabihin yan, Selena. Ang iyong ama ang nagligtas sa aking buhay. Kailangan kitang alagaan bilang pamilya. Mahinahong sabi ni Christian. Tama, iha. You're always welcome here. Muling sabi ni Mrs. Hilton. Salamat, tita. Dapat ba akong manatili sa kwarto ni Joyce? Siyempre naman, iha. Nakangiting sabi ng ginang. Samantala, sa mansyon ng pamilya Powell. Lolo,
Umiiyak na napayakap si Joyce sa kanyang lolo na nakaupo sa sala na tila kanina pa naghihintay. So ngayon umiiyak ka? Malungkot na sabi ng matanda. Pinilit mong iwan ang pamilya mo. 3 taon na ang nakakaraan para pakasalan ang lalaki na hindi namin inaprubahan. Patuloy na sabi ng matandang lalaki. Nagkamali ako, lolo. Pasensya na. Hiwalay na ako ngayon. Mabuti naman kung ganon. Meron kaming higit pa sa sapat upang suportahan ka. Salamat, lolo. So, handa ka na bang hawakan ang negosyo ng pamilya? Sigurado akong marami akong dapat matutunan. Pero oo, pumapayag na ako. Talaga, I'm very impressed. Masayang sabi ng matanda. Sa wakas, ang presyon ay nawala sa aking balikat. Nakangiting sabi ni Jeremy. Balita ko available pa ang fiancé mo 3 years ago. Mukhang good husband material si William. Handa ka na bang ipagpatuloy ang pakikipag-ugnayan na iyon? Muling sabi ng matanda. Sa tingin ko, ay kailangan ko pa ng konting oras upang muling magpakasal. Ngunit alam kong ang pagpapakasal sa pamilyang Pope ay malaking tulong sa ating negosyo. Joyce, I don't need you to marry for business. I just want you to be happy. Sa residence ng mga Pope. Lolo, kamusta na? Ano? Gulat na tanong ni William sa telepono. Magandang balita, hindi ba? Ngayon, ang kailangan lang natin ay isang oo mula sa kanyang apo. Sabi na kanyang lolo sa kabilang linya. Paano ang oo ko? Huwag kang mag-alala. Mabuti siyang babae. At sigurado akong magugustuhan mo siya. Pagkasabi noon, ay agad na ibinaba ang telepono. Walang nagawa si William, kundi kausapin ang sarili niya noong oras na yon. Itong babaeng ito ulit. Hindi ako magpapakasal sa babaeng hindi ko pa nakikilala. Muling inilabas ni William ang kanyang telepono at pumindot ng numero. Pwede bang mag-imbestiga ka para sa akin? Ang pangalan niya ay Joyce Powell. Sa isang bar, masayang nagkikwentuhan sina Joyce at ang kanyang best friend na si Carla. I'm so happy na nakaalis ka. Yeah, hindi ko akalain na ganito ang mangyayari sa pagitan namin. Pagkasabi noon, ay ngumiti si Joyce at nakipag-toast ng inumin sa kaibigan. Hey beautiful, okay lang ba kung samahan ko kayong dalawa dito? Sabi ng isang lalaki na lumapit sa kanila. Actually okay lang, sabi ni Carla sa lalaki. Oops, I'm sorry sir, bulalas ni William. Nang mabuhusan ng alak, ang damit ng lalaking nakikipag-usap kina Joyce at Carla. Sorry. May idea ka ba kung magkano ang shirt na ito? Wala akong idea. At hindi ko type magsuot ng mga ganyan damit. Anong sinabi mo? Galit na sabi ng lalaki. Tama na. Eto ang 5,000 piso. Matatakpan nito ang shirt mo. Pabayaan mo na lang siya. Mariing sabi ni Joyce sa lalaking lumapit sa kanila. Magiliw na tinanggap ng lalaki ang pera bago muling hinarap si William. Pasalamat ka, swerte ka. Pagkasabi noon, ay agad itong tumalikod at umalis. Bahagyang natawa si Joyce sa inasal ng 2 lalaki sa harapan nila ni Carla. Well, hindi siya nagkamali. Nakangiting sabi ni William. Excuse me, hindi makapaniwalang bulalas ni Carla. Hindi siya nagkamali. Ito ang aking maswerteng araw. Nailigtas ng 2 magagandang babae na tulad ninyo. Gusto ko sanang bilhan kayo ng inumin kung okay lang sa inyo. Oo naman, nakangiting sagot ni Joyce sa lalaki. Perfect. Ako nga pala si William. I'm Joyce. Ikinagagalak kong makilala ka. So, bartender ka dito? Muling tanong ni Carla sa lalaki. Medyo nasa pagitan ako ng pag-upo dito
at paghahanap ng trabaho ngayon. Talaga, may hinahanap ka bang opportunity? Oo, katunayan naghahanap ako ng mga posisyon sa marketing. Well, balita ko ang Powell Enterprise ay kumukuha. Sabi ni Clara sa lalaki. Oo, pero ang lugar na yun ay medyo mahirap pasukin. Mas mabuting subukan ko ang swerte ko sa ibang lugar. If you're really interested, I can refer you. Seryosong sabi ni Joyce sa lalaki. Talaga? Kaya mo? Akala ko sapat na ang swerte ko ngayon. That sounds like a yes. It's settled. Cheers to that. Makalipas ang ilang oras, pumalakpak si Christian at pinuri ang isang lalaki. Maganda ang ginawa mo ngayon. Papuri ni William sa lalaking tinapunan niya ng alak kanina. Kasabay noon ang pag-abot ng pera. Salamat, hanggang sa susunod. Sabay tapik sa balikat ni William bago tuluyang umalis. Makalipas ang ilang araw. Jeremy, dapat mong dalahin si Joyce sa charity thing. Matagal na siyang hindi nakakapunta sa anumang kaganapan. Makakabuti ito sa kanya. Sabi ni Mr. Powell. Anong charity thing? Nagtatakang tanong ni Joyce. Ito ay isang dinner party. Kailangan kong pumunta ngayong gabi. Magkakaroon ng isang buong charity auction. Paliwanag ni Jeremy. Kung may makita kang magustuhan mo, ipaalam mo agad kay Jeremy. Kukunin niya iyon para sa iyo. Muling sabi ng matandang lalaki. Mukhang masaya yun ah. Salamat, Lolo. Malambing na sabi ni Joyce sa matanda. Sa banquet hall. Di ba si Joyce yun? Nakikipagkita pala siya kay Jeremy. Hindi makapaniwalang bulalas ni Selena. Jeremy, hindi ko alam na nandito siya. Napaka-hot niya. He is so hot. Kinikilig na sabi ng isang babae nang makita si Jeremy. Christian, niloko ka ba niya? Muling sabi ni Selena kay Christian na matalim na nakatingin sa dalawa. Makalipas ang ilang minuto ay inumpisahan na ang auction. Okay, unang item up. Nakakuha kami ng magagandang brilyanteng hikaw. Puting brilyante na princess cut. Kaya simulan na natin ang bidding. 650,000 hanggang 700,000. Sumigaw ang host ng 2 beses. At sa pangatlong beses ay sumigaw ito ng sold. Ang item na iyon ay nakuha ni Joyce. Hindi makapaniwala si Selena. O sige, saan ka naman kukuha ng pera? Itigil mo na ang pagpapahiya sa sarili mo, Joyce. May pang-iinsultong sabi niya kay Joyce na nakaupo sa tabi niya. Mas nakakahiyang maging homewrecker. Kaya kung ako sa'yo. Iniinsulto mo ba si Selena sa pera ko? Ha, Joyce? Putol ni Christian sa sinabi ni Joyce. Baka nakakalimutan mo, Mr. Hilton. Wala akong kinuha kahit isang sentimo nang umalis ako sa bahay mo. Mabuti at malinaw, Joyce. Ngayon, nakahanap ka ba ng bagong payroll? May pang-iinsultong sabi ni Christian habang matalim na nakatingin kay Joyce. Nang sandaling iyon ay muling nagsalita ang host. Okay guys, ang magandang kwintas na ito ay ang Mirage. Kaya't simulan na natin ang pagbibid. 850,000, 900,000, hanggang 1 million. Mr. Powell, sold. Ang Mirage ay nabenta ng 1 million kay Mr. Powell. Congratulations, sir. Sige, susunod na item. Malakas na sabi ng host. Ilang sandali pa ay isinuot ni Jeremy sa leeg ni Joyce ang kumikinang na diamante. Kahanga-hanga, Joyce. Mabilis mong nahanap ang iyong bagong marka. Sabi ni Christian na kanina pa nakatingin kina Jeremy at Joyce. Talaga, iyan ay kahanga-hanga para sa'yo. Paano na lang ako na naging personal blood bank ni Selena sa loob ng 3 taon?
Huwag mong isisi ang lahat kay Christian, Joyce. Sisihin mo ang mahina kong kalusugan. Hindi naman natin kailangang mag-away, di ba? Nagpapaawang sabi ni Selena at sinubukang hawakan ang kamay ni Joyce. Ngunit bago pa lumapat ang kanyang kamay sa kamay ni Joyce, ay mabilis siya nitong tinabig at bumagsak siya sa sahig. Selena. Mabilis na sinalo ni Christian ang nanghihinang si Selena. Sumama ka sa akin. Kailangan niya ang dugo mo. Sabi ni Christian kay Joyce na tila mahigpit na nag-uutos. Seriously? This bullshit again? She can die for all I care. Matapang na sabi ni Joyce. Back off. Wala nang kinalaman si Joyce sa'yo ngayon. Galit na sabi ni Jeremy kay Christian. Sa Powell Enterprise. Hoy, nasa building ako. Sabi ni Lolo, anino daw kita ng ilang araw. Masayang balita ni Joyce kay Carla sa telepono. Sige, magkita na lang tayo. Nang oras ding iyon, bumukas ang elevator at iniluwa noon si William. William, hindi makapaniwalang sabi ni Joyce nang mapansin ang lalaking lumabas sa elevator. Oh hey, mabuti naman nakita kita. Nakangiting bati ni Joyce sa lalaki. Napakagandang pagkakataon na makita kita dito. Hindi ko alam na nakapag-apply ka na. Kamusta ang lahat? Muli niyang tanong kay William. So far so good. At mas mabuti pa ngayon. Nais kong pasalamatan ka sa trabahong ito. Joyce, ititreat kita ng dinner. Naku, wala akong kinalaman dyan. Nakuha mo ang trabahong ito dahil sa iyong sarili. Ngunit hindi ako magkakaroon ng pagkakataon kung hindi mo ako tinulungan. Halika, may alam akong magandang lugar. At sa tingin ko ay magugustuhan mo iyon. Ngumiti lang si Joyce at tumango kay William bilang tugon. Mr. Pope, ano ang maipaglilingkod ko sa inyo? Tanong ng nasa kabilang linya ng telepono. May dadalhin akong mahalagang bisita sa restaurant natin. Magkunwaring hindi mo ako kilala. Naintindihan mo ba? Mahigpit na bili ni William. Sa isang first-class restaurant. Wow, hindi ko inaasahan na makakahanap ka ng ganito kagandang lugar. Namamanghang sabi ni Joyce habang inililibot ang mata sa paligid. Well, ayokong magmukhang pangit ang una nating dinner. Nakangiting sabi ni William. Habang pumipili si Joyce ng pagkain sa menu, ay naagaw ang kanyang pansin ng isang couple. Nakakapasok lang sa restaurant na iyon. Ang couple ay walang iba, kundi sina Selena at Christian. Napamura si Joyce sa kanyang sarili at biglang nagtanong. William, wala na ba tayong ibang mapupuntahang restaurant? Bakit? Hindi ka ba interesado sa menu? Hindi yun. Sabi ni Joyce habang nakatingin kina Selena at Christian sa di kalayuan at agad namang iyong napansin ni William. Kilala mo ba sila? Bahagyang tumango si Joyce at sinabi, ex-husband ko yan actually. Ouch! At yun ang bago niyang girlfriend? Hindi. Well, ang ibig kong sabihin, hindi ko alam. Masyadong komplikado. Joyce, hindi mo naman kailangang magtago sa kanila. Hindi ako nagtatago. Ayoko lang talaga makipag-deal sa kanila ngayon. Sige, ako na ang bahala. Sabi ni Christian bago mabilis na tumayo at kinausap ang manager ng restaurant sa di kalayuan. Good evening, sir. Ma'am. Maaga kaming nagsara ngayong gabi. Sabi ng manager, kina Christian at Selena. Ano? Nagtatakang tanong ni Christian. Ngunit ng sandaling iyon, ay nakita ni Selena si Joyce na nakaupo sa hindi kalayo ang lamesa. Bakit nandito ang babaeng yun? Akala ko ba VIP customer lang ang tinatanggap ninyo? Baling ni Selena sa manager. Oo. Iyon ang aming patakaran. Ang babaeng iyon
ay platinum VIP customer. Ano? Nagbibiro ka ba? Paano siya naging platinum VIP? Naghihimutok na sabi ni Selena. Tama na, Selena. Let's go. Padabog na naglakad si Selena palabas ng restaurant. Samantala, sa kabilang banda, anong ginawa mo? Kunot noong tanong ni Joyce kay William. All college buddy kami ng manager dito. Sa residence ng pamilya Hilton. Galit ka pa rin ba kay Joyce? Naiintindihan ko, Christian. Kamakailan lang kayo naghiwalay. At 2 beses mo na siyang nakitang may kasamang lalaki. Christian, hindi ka minahal ni Joyce. Pinakasalan ka lang niya dahil sa pera mo. Pero ako, mahal na mahal kita noon pa man. Selena, napaka-importante mo sa akin. Pero kapatid lang ang tingin ko sa'yo. Pagkasabi noon, ay agad na tumayo si Christian at umalis. Nang makaalis si Christian, ay mabilis na inilabas ni Selena ang kanyang telepono at nagpadala ng mensahe sa isang tao. Kailangan ko ng favor. Kinabukasan sa ospital. Dr. Yang, okay lang ba si Selena? Nag-aalalang tanong ni Christian. I'm sorry, Mr. Hilton. Na-diagnose si Selena na may acute leukemia. Ano? Nanlalaki ang mga matang tanong ni Christian bago muling nagpatuloy. Okay naman siya kahapon. Patuloy na sabi ni Christian. Kakailanganin niya ng bone marrow transplant sa lalong madaling panahon. Seryosong sabi ng doktor. Samantala, habang nagbabasa ng libro, ay nakatanggap si Joyce ng tawag sa telepono. At nang tingnan niya ang screen ng telepono, ay maliwanag niyang nakita sa screen ang pangalan ni Christian. Joyce, kailangan ka ni Selena. Nababaliw ka na ba? Hindi mo na ako asawa ngayon. Humanap ka ng ibang magpapakain sa vampira mong babae. Wala akong oras para makipagtalo. Pumunta ka sa ospital. Wala akong pakialam. May leukemia siya at kailangan niya ang bone marrow mo. Ito na ang huling pagkakataon. Pangako. Kahit ano ibibigay ko sa'yo. You know what, Christian? Pupunta ako dyan. Not because I need anything. This time, I'm going to show the truth. Sa ospital, ay makikitang nakahiga si Selena sa isang hospital bed na tila namumutla. Kasama si Christian at ang isang doktor. Nang sandaling iyon ay biglang dumating si Joyce. Joyce, mabuti naman at dumating ka. Dr. Yang, pwede ba tayong magpa-bone marrow transplant ngayon? Oo, kukuha muna tayo ng sample para makasigurado na kapareha niya. Hindi ko ibinibigay sa kanya ang bone marrow ko. Mariing tanggi ni Joyce. Joyce, pag hindi mo binigay ang bone marrow mo, baka mamatay ako. Pero ito naman ang gusto mo, di ba? Tila walang lakas na sabi ni Selena. Sigurado bang mamamatay ka, Selena? May leukemia ka nga ba? Tanong ni Joyce sa mataas na tono. Joyce, bakit ba ganyan ka? Konting bone marrow na lang. Hindi ka sasaktan. Maiiligtas mo si Selena. Muling sabi ni Christian. Una, gusto mo ang dugo ko. Ngayon, gusto mo naman ang bone marrow ko. Christian, kailan mo ba malalaman na nagsisinungaling siya sa'yo? Galit na sabi ni Joyce. Okay lang, Christian. Galit sa akin si Joyce. Malamang na gusto niya akong mamatay. Baka makakahanap ng ibang donor si Dr. Yang. Mahinang sabi ni Selena. Joyce, please. Nagmamakaawang sabi ni Christian. Christian, tumahimik ka. Dr. Nelson, pwede ka nang pumasok. Sabi ni Joyce sa matapang na tono. Nang oras ding iyon, ay pumasok si Dr. Nelson sa silid. Professor Nelson, akala ko nasa labas ka ng bansa. Kinakabahang sabi ni Dr. Yang. Hello,
Ako si Dr. Nelson, Chief of Surgeon sa ospital na ito. Selena, tiningnan ko ang iyong mga medical record at ang mga resulta ng pagsusuri sa dugo mo. Wala kang leukemia. Kalokohan. Na-diagnose ako ni Dr. Yang na may leukemia. Mangyak-ngyak na sabi ni Selena. Matalim na tinitigan ni Dr. Nelson ang doktor ni Selena na si Dr. Yang. Hindi ba tinuruan kita ng medical na etika sa paaralan? Dr. Yang, dinisappoint mo ako. Saglit na huminto si Dr. Nelson at bumaling kay Joyce. Joyce, napakasaya na makita kitang muli. Ngunit kinakailangan kong umalis ngayon para sa isang seminar. Huwag kang mag-alala. Ayos lang ang kaibigan mo. Wala siyang leukemia at hindi rin siya anemic. Pagkasabi noon, ay tumalikod na si Dr. Nelson at umalis. Dr. Yang, sino ang matandang doktor na yon? Tanong ni Selena sa kanyang doktor. Pakiusap, huwag mo siyang bastusin. Selena, si Dr. Nelson ay lubos na pinapahalagahan sa aming larangan. At siya rin ang professor sa aking medical na paaralan. Hindi ako dapat nagsinungaling para sa'yo. Nagsinungaling? Anong ibig sabihin nito? Kunot noong tanong ni Christian. Mr. Hilton, wala naman talaga siyang sakit. Tumigil ka. Sinungaling ka. Putol ni Selena sa doktor. Mr. Hilton, tanungin mo na lang si Selena. Pagpapatuloy ng doktor. Nagsinungaling ka sa akin. Hindi makapaniwalang tanong ni Christian kay Selena. Hindi. Naset up ako. Maniwala ka sa akin, Christian. Nang sandaling iyon, matalim na nagpalipat-lipat ang mga mata ni Joyce, kina Christian at Selena. Sige, magsama kayong dalawa. Please don't ever call me again. Pagkasabi noon, ay mabilis siyang tumalikod at lumabas ng silid. I'm sorry, Christian. Huwag mo akong iwan, please. Humihikbing sabi ni Selena. Joyce, sandali lang. Anong gusto mo ngayon? I'm sorry. Hindi ko alam. Dapat naniwala ako sa'yo. Pero mas pinili mong paniwalaan si Selena kaysa sa akin. Putol ni Joyce kay Christian. Joyce, bigyan mo ako ng pagkakataong makabawi sa'yo. Paano? Pwede tayong magpakasal ulit. At bibigyan kita ng maraming pera hanggat gusto mo. Mapait nang ngumiti si Joyce nang marinig ang sinabing iyon ni Christian. Yan ba talaga ang tingin mo sa akin? Nagpakasal ako sa iyo dahil sa pera. Pagkasabi noon, ay isinara ni Joyce ang bintana ng kotse na kanyang sinasakyan at umalis. Sa Powell Enterprise. Magandang umaga. Masayang bati ni Clara kay Joyce. Nakangiting tumugon si Joyce sa kanyang kaibigan na nakatingin sa isang tasa ng kape na nakapatong sa lamesa. Galing ba iyan sa iyong bagong kasintahan? Nanunuksong sabi ni Clara habang nakatingin sa kape na may nakadikit na note. Clara, baka nakakalimutan mo. Palagi ka rin yan dinadalhan ng kape tuwing umaga. Oo, pero nasaan ang complimentary message of the day ko? Okay, sa susunod, aalisin natin ito sa aking tasa at ililipat natin sa iyong tasa. Hay nako Joyce, salamat na lang. Hahanap na lang ako ng para sa sarili ko. Makalipas ang ilang sandali, hindi inaasahan ni Joyce na makikita niya si Christian sa kumpanya ng araw na iyon. Anong ginagawa mo dito? Sinusundan mo ba ako? Hindi. Nandito ako para sa kliyente. Anong ginagawa mo dito, Joyce? Nagtatrabaho ka ba sa Powell Enterprise? Hindi pa alam ni Christian na Powell ako. Ginamit ko ang maiden name ng nanay ko at itinago ang aking pagkakakilanlan. It's none of your business. Pagkasabi noon, ay tumalikod na siya at umalis. Anong meron? Tanong ni William nang lapitan siya ni Christian sa loob ng kumpanya ng Powell.
Do yourself a favor and stay away from Joyce. Talaga? Akala ko hiwalay na kayong dalawa. Wala kang kinalaman dyan. At hindi magiging interesado si Joyce sa isang tulad mo. Mariing sabi ni Christian. Ang ginagawa ko ay wala rin sa'yo. Muling sabi ni William. Katrabaho mo ba siya? Oo, kung yun ang magpapagaan ng pakiramdam mo. Magtrabaho ka sa ibang lugar. Bibigyan kita ng pera. Wow pare, sa tingin mo pera ang iyong superpower? Sayang naman, akin din yan. Pagkasabi noon, ay tinalikuran niya si Christian at lumayo. Kamusta ang trabaho? Nakangiting tanong ng lolo ni Joyce. Okay lang lolo, malaki ang naitulong sa akin ni Clara. Handa mo na bang harapin ang tunay na hamon? Well, baka hindi pa ako handa. Pero, I think it's time to move on. That's my girl. Speaking of move on, naisip mo na ba ang engagement? Yes, Lolo. I'm willing to meet him. Mabuti kung ganon. Tapos mag-host tayo ng ball. Magbibigay iyon ng perfectong setting para makilala mo ang iyong fiancé sa unang pagkakataon. Nakangiting sabi ng matanda. Mukhang magandang idea. Huwag kang mag-alala sa isang bagay. Magiging malaking tagumpay ito sa negosyo. At kung sakaling hindi mo magugustuhan ang fiancé mo, kakanselahin na lang natin ang kasal. Salamat, Lolo. Nakangiting sabi ni Joyce. Kinabukasan, sweet na naglalakad sina Joyce at ang kanyang lolo. At lingid sa kanilang kaalaman na may tahimik na nagmamasid sa kanila. Ito ay walang iba kundi si Selena. Sunod-sunod na kinuna ng larawan ni Selena ang dalawa habang nakaakbay ang matanda kay Joyce. At agad na ipinadala ang mga larawang iyon kay Christian. Saan mo nakuha ang mga litratong ito? Nagtatakang tanong ni Christian sa kabilang linya ng telepono. Nakunan ko sila sa loob ng Powell Building. Christian, natutuwa akong tumawag ka. Akala ko hindi mo na ako kakausapin. Anong ginagawa mo sa Powell Enterprise? Muling tanong ni Christian. Nako, napadaan lang ako. At nakita kong kasama ni Joyce, si Philip Powell ngayon. Hindi ko alam na napakawalang hiya niya. Tama na yan. Wala itong kinalaman sa'yo. Pagkasabi noon, ay ibinaba ni Christian ang tawag at naiwang tulala si Selena. Mamahalin ka ng board. Masayang sabi ni Philip kay Joyce habang papunta sila sa meeting. Nakita mo bang may dalang babae si Philip Powell? Malinaw na narinig ni Christian ang sinabi ng isang babae. Yeah, parang pamilyar siya. Sa tingin ko nakita ko na siya, kasama si Jeremy Powell, sa charity auction, ilang araw na ang nakalipas. Sagot ng kausap nito. Hindi kaya siya yun? Pero apo ni Mr. Powell si Jeremy. Tama ba? Siguro ay inagaw ni Philip Powell, ang babae ng apo niya. Yak, nakakadiri. Ito ang mga salitang narinig ni Christian sa hallway ng Powell Enterprise. Joyce. Christian, anong kalokohan ang ginagawa mo? Bitawan mo ko. Paano ka nakapasok dito? Nagtatakang tanong ni Joyce. Sumama ka sa akin. Kung kailangan mo ng pera, ibibigay ko sa'yo. Hindi mo kailangang ibenta ang sarili mo. Anong pinagsasasabi mo? Hindi ko kailangan ang pera mo. Nanlilisik ang mga mata ni Joyce sa galit. Mr. Hilton, hindi ko natandaan na nakita ko ang pangalan mo sa guest list. Putol ni Philip Powell nang makita si Christian. Tungkol ito sa pagitan namin ni Joyce, Mr. Powell. Hindi ako pupunta sa ball mo ngayon. Mariing paliwanag ni Christian. Nababaliw ka na ba? Hiwalay na tayo. Wala kang pakialam sa lahat ng ginagawa ko. Paglilinaw ni Joyce. So, ito ba ang dati mong asawa? Kunot noong tanong ni Philip sa apo.
At pagkatapos ay muling ibinalik ang tingin kay Christian, na noon ay nananatiling nakatayo sa harap nila. Mr. Hilton, you're welcome to stay. Basta hindi ka gagawa ng eksena. Dahil pag nagkataon, mapipilitan akong tumawag ng pulis. At pagkatapos noon, ay tumalikod na ang maglolo at magkahawak kamay na umalis. Makalipas ang ilang sandali, maligayang pagdating sa lahat. Meron akong 2 anunsyo na gagawin ngayon. Natutuwa akong nakauwi ang apo ko. Samahan niyo ako sa pagtanggap kay Joyce. Masayang sabi ng matanda sa harap ng kanyang mga empleyado. Nagbigay ng magiliw ng ngiti si Joyce sa bawat isa at kumaway sa mga taong naroroon. At pagkatapos ay muling nagpatuloy ang matanda sa pagsasalita. Sa susunod, gusto kong i-announce ang engagement ni na William at Joyce. Si William ay apo ng dati kong kaibigan na si Andrew Pope. William, samahan mo kami. Pagpapatuloy ng matanda. Excited na inabangan ni Joyce ang bulwagan kung saan lalabas ang kanyang mapapangasawa. At gano'n na lamang ang kanyang pagkagulat nang makita niya ang lalaking naglalakad palapit sa kanila. Kunot noong tinitigan niya ng masama si William, habang ang lalaki naman ay cool na cool sa kinatatayuan na para bang walang nangyari. Makalipas ang ilang minuto. Joyce, nandyan ka lang pala. Kanina ka pa hinahanap ng lolo mo. Humahangos na sabi ni Christian nang maabutan niya si Joyce malapit sa hagdan. Pabayaan mo akong mag-isa. Galit na sabi ni Joyce. Makinig ka, Joyce. Magpapaliwanag ako. William, ano man ang iyong pangalan, nagsinungaling ka pa rin sa akin. At ngayon gusto mo magpanggap na parang walang nangyari. Nagngangalit ang ngipin ni Joyce sa galit at tinabig ang kamay ni Christian na nakahawak sa kanya. At pagkatapos ay mabilis na naglakad palayo. Nang sandaling iyon, ay nilapitan ni Christian si William na noon ay walang nagawa kundi pagmasdan ang palayong si Joyce. Tingnan mo, wala kang pagkakataon. May pang-iinis na sabi ni Christian. Ano sa tingin mo ang ginagawa mo? Fiancé ko siya, remember? At asawa ko siya. Mariing sabi ni Christian. Noon yun, at hindi na ngayon. Muling sagot ni William. Gagawa ako ng paraan para bumalik siya sa akin. Pagkasabi noon, ay isang malakas na suntok ang dumapo sa pisngi ni Christian. Kinabukasan, kamusta ang unang araw? Tanong ni Clara kay Joyce. Mahirap. Sa tingin ko ay hindi ako aaprubahan ng board. Joyce, kailangan ka nila sa huli. Oo. Pero gusto kong patunayan ang halaga ko. Well, alam ko na may ganitong bid na sinusubukan nilang manalo. Ito ay isang malaking proyekto. Patuloy na sabi ni Clara. Anong proyekto? Ito ay mula sa Crazy Maple Studio. At alam mo ang entertainment company na yon. So, paano mo ipagpapalagay na kukunin ko ang proyekto kung hindi makuha ng board? Malungkot na sabi ni Joyce. Hindi ko alam. Pero para malaman mo, ganyan mo ipakita sa kanila. Aalis na ako. Nandito na ang dati mong asawa. Nagmamadaling paalam ni Clara. Mariing pumikit si Joyce at nilingon si Christian. Seriously, pwede ka bang umatras, Christian? Narinig ko kayong nag-uusap. Obviously, I can help you win the bid. Iyon ay kung babalik ka sa akin. Ano sa tingin mo? Kailangan ko ang tulong mo. Matalino kang babae, Joyce, pero kulang ka sa karanasan. Matutulungan kitang manalo sa proyektong ito. Hindi, salamat na lang. Bakit? Dahil ba sa lalaking iyon? Ano? Dahil ba ito sa fiancé mo? Yun ba ang dahilan kung bakit ayaw mo nang bumalik sa akin? Hindi ko na gustong magkaroon pa tayo ng ganitong conversation. Paalam, Christian.
Kinabukasan sa opisina. Magandang umaga. Ito si Mr. Hill, mula sa Crazy Maple Studio. Hello, Mr. Hill. Nagagalak akong makilala ka. Ako si Joyce. Nice to meet you, Miss Powell. Ganting bati ng lalaki bago muling nagpatuloy. Nandito ako ngayon para dalhin ang kontrata mo para sa project. Mangyaring suriin ng mabuti ang mga tuntunin ng kontrata. Maaari kaming mag-schedule ng isa pang oras para talakayin ang anumang katanungan na maaaring meron ka. Salamat, Mr. Hill. Masaya ako, Miss Powell. Nagtiwala ang aming boss na gagawin mo ng matagumpay ang proyekto. At pagkasabi noon, ay agad ding nagpaalam ang lalaki. Nagpalitan ng ngiti sina Joyce at Clara nang marinig ang sinabi ng lalaki at masayang nag-appear. Hindi ako makapaniwala na basta na lang dumating sa akin ang proyekto na iyon. Joyce, syempre hindi lang mahiwaga na dumapo sa kandungan mo ang proyektong iyon. Oh my gosh, hindi mo ba talaga alam? Ang Crazy Maple Studio ay pag-aari ng pamilyang Pope. Siguradong ang fiancé mo ang nasa likod nito, girl. Sa isang first class na bar, nagkita sina Joyce at William. Salamat sa pag-imbita sa akin. Hindi ko akalain nakakausapin mo pa ako. Mahinang sabi ni William. Well, magsisinungaling ako kung sasabihin kong hindi yun ang plano. Nakangiting sabi ni Joyce. Joyce, hindi kita masisisi. Utang ko sa iyo ang paghingi ng tawad. Uminom ng isang baso ng wine si William bago muling nagpatuloy. Noon, hindi ako komportable. Napakasalan ng isang babaeng hindi ko pa nakikilala. Kaya ba gusto mo akong tiktikan? Joyce, sinubukan kong makilala ka. Alam mo, sana ay nakilala na lang natin ang isa't isa sa normal na paraan. May point ka dyan. Joyce, sana nagustuhan mo ang apology gift ko. Ang project? Nagtatakang tanong ni Joyce bago muling nagpatuloy. Alam mo, gusto ko talagang kumita yun ng mag-isa. Pero nakita kitang magtrabaho at nagtiwala ako sa kakayahan mo. Alam mo ba, William, nakakagaan sa loob na ikaw ang fiancé ko. Habang busy si Christian sa pagbabasa ng mga file sa kanyang study room, biglang sumulpot si Selena. Christian, birthday ko ngayon. Iniisip ko kung sasama ka sa pag-celebrate. I'm sorry, Selena. Hindi ko kaya. Pagkasabi noon, ay muling ibinalik ni Christian ang atensyon sa mga papel na nasa kanyang harapan. O sige, busy ka sa trabaho. Baka pwede tayong mag-celebrate sa ibang pagkakataon. Selena, nakipag-ugnayan ako sa isang ahente ng real estate. Tutulungan kanyang maghanap ng bagong lugar. Sasagutin ko ang lahat ng gastusin mo. Dahil ayaw ko nang manatili ka pa sa bahay ko. Ano? Tungkol ba ito kay Joyce? Christian, bakit ba hindi ka makaget over? May fiancé na siya. Bakit hindi ka pa tumigil? Selena, nagpapasalamat ako ng walang hanggan sa pagligtas ng iyong ama sa buhay ko. At susuportahan kita sa pananalapi hanggat kailangan mo. Ngunit walang hinaharap sa pagitan natin. At ayoko nang maulit pa ang usapang ito. Pagkasabi noon, ay hinawakan niya ang braso ni Selena at hinila palabas ng silid at mabilis na isinara ang pinto. Kinabukasan, galit na pumasok si Selena sa isang kwarto ng ospital. Larry, ako si Selena. Nakita ko ang post mo. Ika-4 na yugto ng pancreatic cancer. 3 buwan na lang ang natitira para mabuhay ka. I want you to do something for me. Ang kapalit, bibigyan kita ng 1 milyon para sa asawa at mga anak mo. Kinagabihan, lingid sa kaalaman ni Joyce, ay isang lalaki ang nagmamasid sa kanya sa di kalayuan. Tatawid na sana siya ng kalsada nang mabilis na humarurot ang isang kotse palapit sa kanya. Joyce,
Malakas na sigaw ni Christian at singbilis ng kidlat na tinakbo si Joyce at mabilis na itinulak upang maiiwas sa humaharurot na sasakyan. Ngunit sa hindi inaasahang pangyayari ay si Christian ang napuruhan ng sasakyan at malakas na tumilapon sa kalsada. Christian, gulat na sigaw ni Joyce. Mabilis niya itong nilapitan at niyugyug ang duguan nitong katawan. Mabilis niyang idinayal ang kanyang telepono at agad na humingi ng tulong. Kailangan ko ng ambulansya. Kailangan ko ng ambulansya ngayon din. Sa ospital, humahango sa pagmamadali ang mami ni Christian. Ikaw ang dahilan kung bakit nabangga ang anak ko. Galit na sigaw ng may edad na babae. Itinaas niya ang kanyang kamay upang sampalin si Joyce. Ngunit bago pa lumapat ang kanyang kamay sa pisngi ni Joyce, ay isang lalaki ang humarang at mabilis na hinawakan ang kanyang kamay. Wala itong kinalaman kay Joyce. Kasabay noon ang paglabas ng doktor mula sa operating room. Dok, kamusta ang anak ko? Okay lang ba siya? Natatarantang sabi ng mami ni Christian. Dr. Nelson, okay lang ba si Christian? Nag-aalalang tanong ni Joyce. Ang pasyente ay nasa stable na kondisyon. Pero natatakot ako sa masamang balita. Ano ito? Kinakabahang tanong ni Joyce. Ang kanyang gulugod ay lubhang napinsala at baka hindi na siya makalakad pa. Dr. Nelson, ikaw ang pinakamahusay na doktor sa lungsod na ito. Alam kong may magagawa ka pa. Joyce, alam mo naman na para na kitang apo. Hindi ako magsisinungaling sa'yo. Sa ngayon, ang pinakamahusay na maaasahan natin ay isang himala. Nang marinig iyon, ay biglang nang himatay ang mami ni Christian na kanina pa nanlalamig sa kinatatayuan. Tahimik na naupo si Joyce sa tabi ni William at doon humagulhol ng iyak. Sa silid ng ospital, tahimik na pumasok si Joyce at nag-aalala niyang tiningnan si Christian na noon ay nagkamalay na. Nandito ka pala. Kamusta ka? Mas mabuti na ako. Christian, bakit mo ako niligtas? Sa wakas ay tumigil na ako sa pagmamahal sa'yo at nakamove on na rin ako sa wakas. Pero anong ginawa mo? Lumapit ka para gawin ito ulit. Muli kang lumapit at iniligtas mo akong muli. Nangilid ang luha sa mga mata ni Joyce. Napakunot ang noo ni Christian ng sandaling iyon. Iligtas ka na naman. Anong ibig mong sabihin? Nagtataka niyang tanong. Ngunit ng sandaling iyon, ay biglang pumasok si William sa silid at malambing na umakbay kay Joyce. At pagkatapos ay tumingin kay Christian. Salamat sa pagligtas sa fiancé ko. Kaya kong ibigay ang anumang gusto mo bilang kapalit. Just name it. Wala akong gustong kahit ano at hindi ko siya iniligtas para sa'yo. Iniligtas ko siya dahil mahal ko siya. Pagkasabi noon, ay biglang may pumasok na babae sa silid at umiiyak itong lumapit kay Christian kasama ang doktor. Patawarin mo ko sa ginawa ng asawa ko. Huwag mo sana kaming idedemanda. Maawa ka. Wala kaming pera. Sigurado akong makikiusap sa'yo si Larry kung hindi sana siya nakoma. Nagmamakaawang pakiusap ng babae. Si Mrs. Hart ay asawa ng driver na si Larry. Pagpapakilala ng doktor sa babae. Patawad, Mr. Hilton. Wala akong idea kung bakit naisip ni Larry iyon. Dapat nasa ospital siya ng araw na yon. Muling sabi ng babae. Mga 1 taon na si Mr. Hart sa ospital na ito. Dagdag na sabi ng doktor. Bakit? Nalilitong tanong ni William na nakatayo sa tabi ni Joyce. Si Larry ay may pancreatic cancer. Hindi ko alam kung bakit siya umuwi ng araw na yon at sinubukang kunin ang sasakyan ni hindi niya ako tinawagan. Patuloy na paliwanag ng babae. Mrs. Hart, bumalik na lang tayo sa ibang pagkakataon. Kailangang magpahinga ng pasyente. Pakiusap ng doktor sa babae. Sandali lang.
Doc, sabihin mo sa amin kapag nagising na si Larry. Pahabol na sabi ni William sa doktor. Kinagabihan, nag-iisa si Christian sa silid ng ospital nang biglang pumasok si Selena at diretsyong lumapit sa kanya. Selena, paano ito nangyari? Si Joyce na naman ba? Kasalanan niya ito. Galit na sabi ni Selena. Alam kong nag-aalala ka sa akin, pero hindi mo masisisi si Joyce dito. Pero may nararamdaman akong kakaiba sa nangyari. Hindi ko maipaliwanag. Hindi ko alam. May hindi natural sa nararamdaman ko. Pero wag ka na mag-alala, Selena. Kakausapin na lang natin ang driver kapag nagising siya. Samantala, habang nakaupo si William sa kanyang opisina, nakatanggap siya ng tawag mula sa telepono. Mr. Pope, gising na si Larry. Sa kabilang banda, tahimik na pinasok ni Selena ang kwarto ni Larry. Selena, patawarin mo ako. Ginawa ko ang hiling mo. Ngunit ang lalaking iyon ay tumalon mula sa gitna ng kawalan. Takot na sabi ni Larry. Alam mo ba ang ginawa mo? Pinilay mo ang lalaking mahal ko. Nagngangalit niyang sabi kay Larry. Patawarin mo ko, Selena. Mababayaran mo pa ba ako? Kailangan ko talaga ng pera. Kailangan ng asawa ko at mga anak ko ng pera. Babayaran kita, oo. Salamat, Selena. Babayaran ko ang gastos mo sa libing. Pagkasabi noon, ay mariing tinakpan ni Selena ng unan ang mukha ni Larry, hanggang sa malagutan ito ng hininga. Sa pasilyo ng ospital, ay tahimik na nakaupo si William, habang naghihintay ng tamang oras upang makausap si Larry. Ngunit nagtaka siya nang makita niyang lumabas si Selena mula sa kwarto ni Larry. Makalipas ang ilang sandali, isang hindi inaasahang pangyayari ang bumungad sa kanya. Nagmamadali siyang pumunta sa kwarto ni Christian kasama si Joyce. Narinig mo ba? Agad kami pumunta dito nang marinig naming gising na siya. Paano siyang namatay ng ganon kabilis? Bakas ang panghihinayang sa boses ni Joyce. Hindi pwedeng nagkataon lang. Nalilitong sabi ni Christian. Nakita ko ang girlfriend mo sa hallway. Ano ngang pangalan niya? Selena. Hindi ko siya girlfriend. At ano ang sinusubukan mong sabihin? You think she had something to do with this? Kunot noong sabi ni Christian. Yun mismo ang sinusubukan kong sabihin. Muling sabi ni William. Hindi. Maaaring naging malupit si Selena kay Joyce. Pero hindi siya mamamatay tao. Mabilis na sagot ni Christian. Pabayaan mo akong hilahin ang ilang mga string. Tingnan mo kung makukuha natin ang security footage ng hallway. Muling sabi ni William. Makaraan ang ilang sandali, masusing pinanood ng tatlo ang CCTV footage sa isang laptop. Malinaw nilang nakita si Selena na naglalakad patungo sa silid ni Larry. Hindi natin alam kung anong ginawa niya doon. Muling sabi ni Christian. Look, I hate to agree. Pero sa tingin ko, ay hindi magagawa ni Selena na pumatay ng isang tao. Mahinang sabi ni Joyce. Alamin natin ito. Mariing sabi ni Christian habang nakaupo sa wheelchair. Sa ospital, habang nag-iisa si Christian, tahimik na lumapit sa kanya si Selena. Kamusta ang pakiramdam mo? Bakit ka pumunta sa kwarto ni Larry? Mariing tanong ni Christian. Anong ibig mo sabihin? Alam kong nandoon ka. Bakit mo siya pinuntahan? Gusto ko lang makita ang lalaking gumawa nito sa'yo. Selena, nasanay ka na ba talagang magsinungaling sa akin? Hindi ako nagsisinungaling. Halos sabay tayong lumaki, Selena. Sa tingin mo ba hindi ko masasabi kung nagsisinungaling ka? Magtapat ka sa akin. Sabihin mo sa akin ang totoo at pakakasalan kita. Talaga, pakakasalan mo ako? Oo, kung sasabihin mo sa akin ang totoo. At kung gusto mo ba akong makasama.
Siyempre gusto kitang makasama, Christian. Masayang sabi ni Selena. Kahit habang buhay na nakaupo ako sa wheelchair. Christian, kaya kong manatili sa tabi mo kahit anong mangyari. Ang ibig kong sabihin, ako ang may gawa kung bakit ka naging ganito. Kaya dapat lang na ako ang mag-alaga sa'yo. Anong ibig mong sabihin? Kunot noong tanong ni Christian. Christian, please, huwag kang magalit. Sasabihin ko ang lahat sa'yo, okay? Inutusan ko ang driver na banggain si Joyce. Malay ko bang ikaw ang matatamaan niya? Kung alam ko lang sana, hindi ko na sana ginawa. So, ikaw ang pumatay sa kanya kagabi. Huwag kang magsinungaling sa akin, Selena. Oo, ginawa ko. Kasabay ng pag-aming iyon, biglang sumulpot sina William at Joyce sa silid. Selena, hindi makapaniwalang sabi ni Joyce. Nagmamadaling kinuha ni William ang maliit na flower vase na nakapatong sa lamesa at kinuha ang isang recording na nakatago sa loob nito. Nirecord namin ang lahat ng sinabi mo. Papunta na ang mga pulis. Diretsyong sabi ni William. Nanlaki ang mga mata ni Selena sa pagkabigla. Sinet up niyo ko. Ikaw at ikaw. Paano mo ito nagawa sa akin, Christian? Selena, anong nangyari sa'yo? Hindi na ikaw ang babaeng kilala ko. Mariing sabi ni Christian. Tinatanong mo ko kung ano ang nangyayari sa akin. Ikaw ang nangyari sa akin, Christian. Minahal kita sa buong buhay ko. Dapat ako ang pinakasalan mo. Napaka-perpekto ng buhay ko bago siya dumating. Nang sandaling iyon, ay bumagsak ang nanlilisik niyang mga mata kay Joyce. Tingnan mo siya. Mayaman ang pamilya niya. Meron siyang fiancé. At nasa kanya ang iyong pagmamahal. Anong meron ako, Christian? Walang-wala ako kahit ano. Nanginginig sa galit niyang sigaw. Selena, hindi naman kailangan ganito. Mahinahong sabi ni Christian. Ako lang ang nagmamahal sa iyo, Christian. Ngunit paano mo ito nagawa sa akin? Selena, sabi mo mahal mo siya. Pero gugugulin niya ang natitira niyang buhay sa wheelchair dahil sa'yo. Yan ba ang gusto mo? Sabi ni Joyce at buong tapang na tinitigan si Selena sa mga mata. Muling humagulhol si Selena ng sandaling iyon at mabilis na tumakbo palabas ng silid. Kung hindi niyo mamasamain, gusto ko sanang mapag-isa. Malamang na hindi na tayo magkikita. May halong lungkot ang tono ng boses ni Christian. Anong pinagsasasabi mo? Malakas na sabi ni Joyce. Alam kong noon pa kita ginugulo, pero hindi na ngayon. Deserve mo ang isang bagay na mas maganda. Muling sabi ni Christian sa mababang tono ng boses. Christian, iniligtas mo ang buhay ko. Hindi ka na makakalakad dahil sa akin. Isipin mo na lang na ito ay kabayaran sa masamang pagtrato ko sa'yo noong mag-asawa pa tayo. Muling sabi ni Christian. Noong sandaling iyon ay lumapit si William kay Joyce at ninakbayan niya ito. Fiancé ko si Joyce. Ako na ang bahala sa kanya. Ibibigay namin sa'yo ang pinakamahusay na doktor para sa iyong binti at maaari kang makipag-ugnayan kung ang mga Hilton ay may anumang problema sa negosyo. Nang marinig ang sinabi ni William, ay dahan-dahang ibinaling ni Christian paharap ang wheelchair at tumango kay William bilang tugon. Tahimik na humakbang sina William at Joyce patungo sa pinto. Ngunit nakakatatlong hakbang pa lamang sila ay biglang huminto si Joyce at hinarap si William na may lungkot sa mga mata. William, hindi kita maaaring pakasalan. I'm sorry, pero mahal ko pa rin si Christian. Joyce, alam mong gagawin ko ang pinangako ko. Kaya natin siyang alagaan. Hindi mo ako kailangang iwan. Muling sabi ni William. Joyce, I don't want you to stuck with me because of guilt. Deserve mo ang isang mabuting tao.
Malungkot na sabi ni Christian nang marinig ang conversation ng dalawa. Christian, mabuti kang tao at hindi ko ito ginagawa dahil sa guilt. Pero paano naman ako? I'm sorry, William. Pero iisa lang ang puwang sa puso ko. Alam ni William kung gaano minahal ni Joyce ang dating asawa at alam niyang hindi niya mapapalitan si Christian sa puso nito. Kahit masakit, ay maluwag niya itong tinanggap sa kanyang sarili at tahimik na lumabas ng pinto. Joyce, alam mo bang hindi na ako makakalakad? Alam ko, Christian. Hindi kita madadala sa bungee jumping at skiing. Hindi mo naman ito ginagawa noon, di ba? Sabi ni Joyce na may ngiti sa labi. Tama ka. I'm sorry. Sorry sa lahat ng pinagdaanan mo sa akin. Hindi ako naging mabuting asawa noon. Christian, alam mo ba kung bakit ako na-inlove sa'yo? Naalala mo ba noong isang beses na nasa beach ka at nagligtas ka ng isang babae mula sa pagkalunod? Oo, naalala ko. Pero isang dekada na ang nakalipas. Ako ang babaeng iniligtas mo. Hindi ko nakuha ang pangalan mo noon. Pero nakita kita sa isang business party at nakilala kita. Ngumiti si Christian nang maalala ang nakaraan. Naalala ko ang party na yon. At nagtaka ako kung bakit mo ako tinititigan buong oras. Si Selena ang kadate mo noon at nagselos ako ng konti hanggang sa mangyari ang isang insidente. Joyce, anong ginagawa mo dito? Christian, dinalhan kita ng kape. Akala ko manonood tayo ng sine. Joyce, wala akong oras para makipagrelasyon ngayon. Ngunit, naputol ang pagsasalita ni Joyce nang biglang tumunog ang telepono ni Christian. Nang sandaling iyon, ay lumatay ang takot at pag-aalala sa mukha ni Christian. RH negative. Sige, pupunta na ako dyan. Nag-aalalang sabi ni Christian at mabilis na ibinaba ang tawag. Joyce, kailangan ko nang umalis. Nagmamadali niyang sabi. Christian, RH negative ako. Talaga, sumama ka sa akin sa ospital. Sa isang kondisyon. Kung pakakasalan mo ako, tutulungan kita kay Selena hanggat gusto mo. Sandaling natigilan si Christian, ngunit hindi nagtagal ay tumango siya. Kung tinulungan lang kita noon, hindi mo na sana ako kinamuhian ng matagal, Christian. Hindi. Kung hinarap ko lang sana ang nararamdaman ko, Joyce, hindi sana nangyari ang lahat ng ito. Well, nakaraan ang lahat. Sama-sama nating harapin ang hinaharap. Pagkasabi noon, ay malambing siyang kinabig ni Christian sa bewang at pinaupo sa kandungan. Christian, anong ginagawa mo? Mahina ka pa. Ngunit hindi na natapos pa ni Joyce ang sasabihin dahil kinabig na siya ni Christian sa isang mainit na halik. Joyce, huwag mo na akong iiwan ulit. Christian, nasa ospital tayo. Wala akong pakialam. Pagkasabi noon, ay muling inangkin ni Christian ang kanyang mga labi. Mahal na mahal kita, Joyce. Mahal na mahal din kita, Christian. Thank you guys for listening and watching.